Natalo na naman itong Converge Fiber Xers dito naman sa TNT Tropang Giga. Bumalik na nga itong si Justin Arana pero unfortunately nagkaroon siya ulit ng injury ng fourth quarter na re-aggravate niya yung kanyang ankle. At dahil dito, may posibilidad na baka pumasok na talaga sa isang trade itong Converge Fiber Xers at baka makasama itong San Miguel Beer. Mukhang ang tinitignan daw ngayon ng SMB ay kung makukuha nila itong si Gio Ambohol. Medyo decent yung game ni Ambohol kontra dito sa TNT. Pero mukhang determinado pa rin ang Converge na ito ay trade dahil ang tinitignan nila yung kanilang future. Tandaan natin ang daming big men na kinuha nitong Converge. Itong sila Baltasar, itong si Pau Avillonar, si Ben Phillips, itong si Ronan Santos, si Joseph Credo. So mawawalan talaga ng lugar si Gio Ambohol dyan. At yun ang dahilan kung ba't interesado ang San Miguel Beer na makuha ng 6-7 stretch 4. At yan ang dahilan ngayon kung bakit baka ma-finalize na itong trade na ginagawa ng San Miguel at itong Converge Fiber Xers. Nakasentro to kay Gio Ambohol pero hindi pa tiyak kung sinong ibibigay ng San Miguel Beer na kapalit. Pero malamang mukhang veterano ang gusto nitong Converge Fiber Xers dahil nakita nila na malaki na iitulong nitong si Alex Cabagnot sa kanilang lineup. So baka si Vic Manuel ang ibigay ng San Miguel Beer plus samahan pa ng isang first round pick. Hindi naman kinakailangan kasi ng Converge ngayon ng big men dahil ang dami na nila dyan. So malamang guard ang ibibigay ng San Miguel Beer dito sa Converge Fiber Xers. Ang maliwanag dito ang San Miguel gustong makuha si Ambohot at yan ang ibibigay ngayon dito ng Fiber Xers dahil nangangailangan sila ng mga players lalo na at marami silang injury. So abangan natin kung ano magiging desisyon dito at kung kailan ito mapafinalize. Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin dito kung ano ba ang nagiging problema at parang hindi makapag-adjust itong si Isaac Go dito sa sistema ng Barangay Ginebra. At sa tingin ng karamihan, mukhang ang kinakailangan ni Isaac Go ay mabigyan ng mas mahabang playing time para dito sa Barangay Ginebra para siya ay lalo nang masanay. Nakita naman natin binibigyan ng playing time talaga yung ibang players katulad nitong si of course RJ Abarrientos. Pero pinagkaiba, itong si RJ Abarrientos nagde-deliver na, nakita na natin yung kanyang laro ngayon. At itong si Isaac Go medyo nag-i-struggle pa. Kinakailangan siguro bigyan pa ng mas mahabang minuto itong si Isaac Go para siya ay masanay na dito sa gustong pairalin ni Coach Timko na sistema sa Barangay Ginebra. At least ang importante dito, itong Barangay Ginebra ay nananalo. Dahil sa ngayon, yan talaga ang hinahanap ng Barangay Ginebra at gusto nila na masiguro na sa mga susunod na games ay mananatili yung kanilang tinatawag na winning streak para masiguro na kapag sila ay pagdating na ng playoffs ay sabihin na natin na ready na talaga at handa na maglaro at maging competitive. Itong si Isaac Go kinakailangan pagdating ng playoffs ay maging mas handa at mas physical yung kanyang performance at hindi na siya yung pwedeng puro 3-point shot na lamang ang ginagawa. Napakaganda ng nilalaro ngayon ni Japet Aguilar pero hindi kaya ni Japet na siya lang mag-isa. Kinakailangan itong si Isaac Go ay tumulong din para naman siyempre hindi na bata si Japet so kinakailangan meron tong kahalili para hindi naman masyadong masusunog ng aga-aga pa dito sa ating PBA Governors Cup. Kaya importante dito kay Isaac Go kapag binigyan ng playing time ay mag-deliver para naman masulit yung ibibigay sa kanyang tiwala. Ngayon pa lamang ay itong si Cedric Bearfield ay pinag-aagawan na nitong SMC, MVP, pati na nitong Converge Fiber Xers. Oo, alam natin na ito merong 1 year guaranteed stay dito sa Blackwater Posing. Pero posible pa rin naman mai-transfer to ng mas maaga. Nakita natin yan dito kay Brandon Roser na 1 year dapat dito sa Blackwater Bossing pero after one conference na trade na agad. So sa ngayon itong si Cedric Bearfield kahit na matunog yung pangalan nito na malilipat daw dito sa SMC o MVP group, aba pati ang Converge Fiber Xers ay nagkaka-interest na rin sa nasabing player. At hindi na nakapagtataka dahil itong laro ni Bearfield talaga ay sabi nga nila, ito yung tinatawag na game changer. At yan ngayon ang gustong gawin at kunin itong Magnolia itong
Converge Fiber Xers dahil sa tingin nila ito talaga magpapabago sa fortune ng kanilang lineup. Meron nga silang Baltasar at Arana pero syempre kung magdadagdag mo pa ito si Cedric Fairfield, bakit nga naman hindi? Kaya sa ngayon masasabi natin na itong Converge Fiber Xers ay gagawin daw ang lahat para i-match yung offer ng SMC at ng MVP Group dito kay Cedric Fairfield para masiguro nila na sila naman ang makakakuha dito. Dahil mukhang determinado itong sabihin na natin Converge Fiber Xers na sa susunod ay makakuha pa sila ng isa pang top player. Bukod dito kay Justin Baltasar, mukhang gusto ng Converge na mag-dominate sa PBA at yan ang dahilan kung ba't determinado sila na makuha itong si Cedric Fairfield. Kung sakasakali nga na ito'y matuloy, makikita natin dito na isa na talaga itong Converge Fiber Xers sa posible na maging championship contenders. Kitang-kita na natin dito sa mga nagiging laro ng Magnolia at Northport na nalugi talaga itong Northport Batang Pier dito sa pag-trade kay Xavier Lucero para kay Gio Halalon at dito kay Abu Tratter. Halos double-double na ang ginagawa nitong si Xavier Lucero para dito sa Magnolia bawat laro. Samantalang nag-i-struggle pa rin itong si Gio Halalon at itong si Abu Tratter dito sa koponan ni Coach Bonitan. Wala lang nakapagdududa dito dahil talaga namang hinarvest lang talaga ng Magnolia itong si itong si Xavier Lucero. At in fairness, ito lang naman, hindi lang naman Magnolia ang ganyan. Alam natin, mas madalas pa nga itong San Miguel at itong Barangay Ginebra sa ginagawang pag-harvest ng mga player. Sa ngayon, ang importante dito kung ikaw Magnolia, at least nakuha mo itong si Xavier Lucero at solid na yung future nila at meron ng magandang katandem itong si Ian Sanggalang. Kaya sa ngayon, kung ikaw naman ang Northport, kinakailangan ma-maximize mo yung lakas nitong si Gio Halalon. In fairness, mahusay na player talaga itong si Halalon. Pero kinakailangan lang siguro talaga na mabigyan to ng additional motivation para naman sila ay mapapayag at masiguro na talagang sila ay magiging ready na. Sa ngayon, kinakailangan din natin siguraduhin na itong Magnolia Chicken Templados at itong Northport Batang Pier ay susubaybayan yung mga magiging performance nila. Ito si Gio Halalon, may mga nagsasabi nga na kinakailangan pagandahin niya yung kanyang performance dahil malay natin kapag nag-improve yung performance nito baka mabalik siya sa SMC katulad ng inaasahan ng marami na mangyayari dito kay Arvin Tolentino na eventually dahil sa ganda ng nilalaro ay ngayon ay ito eventually dadali na sa isa ulit SMC team. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Jason Mendoza, Katsakino Lukusin, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Lolito Kakayon, si Mitch, Andrea at Alexis Bagares, Jervin Chris, Romeo Conchada, pati na rin si Juan Solege, Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, Balyari Mascarinas, Anthony Alon family, Dexter Domer, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.